Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong update, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan natin itong si Congressman Zaldico. Ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon ng ilan na mga kongresista kasi walang patutunguhan itong problema ng Pilipinas kung hindi po magsasalita itong si Zaldico. Itong una nating pag-uusapan at itong unang ipapakita ko sa inyo na itong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico pinababalik na ng Pilipinas ni Speaker D. Okay? So, ito yung pinalit ni House Speaker Martin Romualdez, si Speaker D. Tama rin naman eh. Dapat ikaw, Congressman Zaldico, bumalik ka na. Kasi kung hindi ka babalik dito sa Pilipinas, meaning to say, parang iniiwasan mo talaga at parang masasabi natin na guilty ka talaga dito sa mga aligasyon. Di ba? Kasi ang mga taong bayan, rally na ang taong bayan. Hindi na nagugustuhan ng taong bayan ang mga nangyayaring korupsyon, laganap talaga. At sa pangalawang video na ating ipapakita ay itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Net25 sa Gana ng Mamamayan. Dito inexplain ni Senator Marcoleta na hearing tayo ng hearing dito sa Senado, hearing tayo ng hearing dito sa House of Representatives, pinagbibintangan natin, inimbestigahan natin itong si Diskaya, inimbestigahan natin itong si Bryce, ikukulong natin sila, ikukulong natin ganon, ganyan, kakasuhan sila. Hindi ito. It's just the tail of the problem. Ha? Ang ulo ang dapat nating iharap. Kasi kung, mamaya, itong video na ipapakita ko sa inyo dito sa programa ni Marcoleta ay ipinaliwanag niya na ang problema, ang ugat ng problema doon sa ipinatatawag niya, hindi na pumunta. Ha? Kasi po, nakalagay doon sobrang daming insertions eh. May tumatawag doon sa bagong Senate President nung time na bago pa lang na nabuo yung anong tawag doon? Nabuo yung minority at saka yung majority doon sa Senado. May tumawag raw sa Senate President dahil tinatanong na kung ano yung projects na ipapasok. Merong mga ganon na hindi dapat ganyan. Bakit mo tatanungin ng isang government official kung anong proyekto ang ipapasok mo na hindi niya trabaho ng mga government officials? Especially sa Senate at sa House of Representatives. They are there to make laws. Okay? Gagawa sila ng batas. Hindi para tatanungin na anong proyektong ipasok natin. Ano yan? Corruption yan? Pwedeng corruption yan. So, what's my point here? Ang taong bayan needs answer. Okay? Kailangan po masagot itong galit na taong bayan. Now, ano ang sagot? Si Zaldico at si Martin Romualdez, dapat magsalita na sila. Si Martin Romualdez, nag-resign nga, nag-step down nga. Sino ang kanyang pinapalit sa kanya? Ang minion rin niya. Kasamahan rin niya ang pinapalit. Di ba nakakatawa? Ngayon, magalong, bilisan nyo na. Naghihintay na ang taong bayan, yung mga independent body na binuo ni Bongbong Marcos. Puntahan nyo na si Martin Romualdez. Puntahan nyo na si Zaldico. Pauwiin nyo na si Zaldico. Di ba? Okay. Itong dalawang video na ipapakita ko sa inyo yan ang ire-react natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito
para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto, yung unang balita patungkol kay Zaldico. Marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Pasok! Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Boji III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress, at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding issue sa... Pinawalang bisa na raw ha? Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Okay? Tingnan lang natin kung mag-show up itong si Zaldico o hindi na ba siya magpapakita. Ayan ang malaking tanong. Kasi kung hindi magpakita itong si Zaldico, wala, finish na. Finish na talaga. Anong ibig kong sabihin finish na? Meaning to say guilty siya. Okay? So, anong ibig mong sabihin doon, Mar? Wala na. Goodbye na yung pera. Yan kung guilty, kung hindi babalik. Kung hindi siya babalik, wala na talaga tayong maibabalik na pera dyan kung anong aligasyon nila. Okay? Pero kung babalik si Zaldico, ito yung dalawang senaryo ha. Kung babalik si Zaldico, meaning to say, ipagtanggol niya ang kanyang sarili na inosente siya dito. Di ba? Dalawa lang yan eh. Dapat mong isagutin yan. Pero kung hindi ka na babalik, enjoy ka doon sa labas, relax ka doon. Saan ba ako magtatago nito? Marami pa. Kasi kung tutuusin, wala siyang problema eh. Marami siyang pera o pwede rin siya magpa-plastic surgery sa kanyang muka. Ibahin niya ang kanyang muka. Ito, mga senaryo lang ito. Na ikaw ay mag-walk out sa bansang Pilipinas, dala-dala mo ang limpak-limpak na pera. Ano ang gagawin ko dito? Ano ba? Magpa-American citizen ako? Di ba? Magpa-plastic surgery ka na lang. Dapat yung kamukha mo, yung mga magagwapong mga artista na lang. Para hindi ka maano. Diba? So, ewan ko na lang. Let's bigyan natin ng isang 1 week. Isang week. Yeah, isang 1 week. Isang week na makabalik itong si Zaldico dito sa Pilipinas. Kasi mag-iilang buwan na ang taong bayan ay enraged na ang taong bayan. Di ba? Sa bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan 10 araw nga ang ibinigay nang makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Ito yan rin. Bias rin kayong mga House of Representatives. Noong si Teves hindi umuwi, kaagad niyong tinanggal bilang kongresista. Kung matatandaan natin
kaibigan pa niyan si Tebes at itong si Martin Romualdez at that time nung speaker pa siya. Pero ito, malaki na talaga ang binigay na chances nitong si Zaldico. Ako, sa inyo, kung hindi siya sisipot sa within 10 days na binigay ninyong makauwi siya, tanggalin nyo rin bilang kongresista. Okay? O wala na. Dapat na talagang hindi ko lang alam kung still kongresista na ba ito o natalo ba ito sa last election. Ang sa akin lang, ano ba ang mangyayari kay Zaldico? Wanted na ba siya sa Pilipinas? Ganon ba ang mangyari? Okay? Sana naman itong House of Representatives, wala kayong kasi kalyado nyo, parang binabigyan nyo ng chance. Sana naman i-treat nyo as yung kung may kasalanan talaga o kung hindi ko ibig sabihin kasalanan na nagnakaw siya. Kasalanan kasi umiwas siya dito sa mga issue, sa mga aligasyon. Kung kasalanan yan niya, iparusahan. Okay? Ano ba? Wanted ba siya? Gagawin ba siyang wanted? Yan lang ang tanong ko. Ano ba ang nakasaad sa batas? Kapag umiwas ka sa isang malaking aligasyon that especially involves people's money, at hindi lang ito billion ha? These are trillions of money we are talking here na dapat mo isagutin kung nasaan napunta. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Ko kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman ang ilan pang kongresista na mapahuhupa ang galit ng publiko sa katiwalian kung mapauuwi na ng bansa si Congressman Ko. So, tingnan nyo yung si Ko, yung babaeng congressman na tinanong ni VP Sara kung gaano-ano kayo ni Zaldico. Nag-usap sila, nakita nyo sa video, nag-usap sila ni Sandro Marcos. Tingnan nyo, itong mga babaeng ito, kagaya nitong si Rineco, kung anong batikos na ginawa nyo sa mga Marcos noon, nung panahon ng eleksyon. Sinabi nyo pang sinungaling, magnanakaw si Bongbong Marcos, pero nakipagkaibigan kayo ngayon sa mga Marcos. Diba? Tama talaga yung sinabi ni VP Sara sa isang speech doon sa Mindanao. Sabi niya, ako ay pagod na sa Maynila sa kaplastikan nitong mga plastic na mga politicians. Plastic eh. Yan doon sa loob ng House of Representatives, plastikan. Diba? Alam niyo ba kung sino lang ang hindi plastic doon? Si Congressman Paulo Duterte na ayaw nang halos ayaw nang pumunta dyan sa House of Representatives dahil ang daming buaya, ang daming plastic, umiinit lang ang kanyang ulo. At hindi siya nakipagplastikan Ang kagandahan dito sa mga Duterte kasi kung ayaw kanila, hindi ka talaga nila papansinin. Hindi kagaya nito mga ngiwi na ito eh. Dati kayo, sumisigaw kayong magnanakaw, si Bongbong Marcos, isauli ang mga ill-gotten wealth, yun ang mga isinisigaw nyo. Ngayon, nagrarally kayo ngayon. Ngiwi? Nagrarally kayo ngayon. Ayaw nyong banggitin ang BBM resign? Yan ang ipinagtataka namin eh. Ayaw nyong banggitin ang BBM resign. Akala ko ba ang panawagan ninyo ay mawala ang korupsyon sa Pilipinas? Ano si Bongbong Marcos? Ang pinsan niya, ang pinsan niya ang gumawa ng malaking problema dyan sa House of Representatives. Kaya nga siya nag-resign. Kaya nga siya nag-step down. Kasi naggalit na ang taong bayan sa kanya. Tapos, ayaw nyo ng BBM resign? Alam ko na. Alam ko na bakit ayaw nyo ng BBM resign. Kasi kapag mag-resign si Bongbong Marcos,
Eh di syempre, ang papalit, si VP Sara. And it will be a nightmare sa inyong grupo. Nightmare talaga. Di ba? Ako nga sus, grabe itong grupong taong to halos lahat ng administrasyon kinontra nyo na Itong panawagan para pauwiin si Congressman Saldico at itong panawagan para humarap siya, this is just at nararapat lamang as a public servant. Yung ganitong minimum na requirements sa tayo ay bumalik sa trabaho. Bakit ikaw ngayon hindi ka masyadong galit kay Zaldico? Ha? Na trillions of pesos ang pinasasagot nitong si Zaldico. Pero kung makaakotsa kayo ni VP Sara, yung confidential funds na 160 million or 100 million lang yung kay VP Sara, galit na kayo? Ha? Ganyan kayo kabayas, giwi. Ikaw akla ka. Ganyan kayo kabayas. At humarap sa pananagutan. There's a lot of explaining. Isa pa ito. Ano mo, Dilima? Alam mo ba kung ano nakikita ko dito kay Dilima? She is trying to be relevant. Sa totoo lang. Halos lahat ng mga issue sa Pilipinas papasukin mo. Yan ka, Dilima Kung wala ka man lang maitulong sa bansang ito patungkol sa corruption, manahimik ka na, Dilima. Wala kang ambag. To do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito. Bakit nagsalita ka pa? Huwag ka nang magsalita tungkol kay Zaldico. Wala namang nakikinig sa'yo. Ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam niyo na. Alam niyo ba anong sabi ni VP Sara, Dilima? Plastic? Mga politician sa Manila, plastic? Sa tingin ko, Dilima, ikaw yun, plastic. Very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Bukod sa naging dating House Appropriations Panel Chairperson, iniuugnay din si SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng... Imagine that one. Congressman ka? Contractor pa? Contractor talaga? Grabe. Grabe guys. No, sa totoo lang obvious na talaga. Kaya pala nakakabili kayo ng mga jets, mga chopper. Kaya ba? Nagtatanong lang tayo ha. Kasi the way naman ito inilatag ng Pangulong Marcos, dala naman itong ha? Nasali yung nasali yung mga company ninyo. Hindi ba kayo nahihiya dyan? Kung this is conflict of interest nga kung tutuusin. Congressman ka tapos yung mga, let us say, ganito na lang ha, para babawasan natin ang kanilang kasalanan. Yung mga kakilala nyong contractors, pinapapasok nyo pa para makagawa ng projects. Boo! Boo! Diba? Tapos, balita ko pa, sila pa ang nagmamay-ari dito sa mga contractors na ito. Ay, nako! Mamaya ha, ipaliwanag yan ni Marcoleta na ito yung bad practice na dapat na talagang ma-eradicate sa Pilipinas. Pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Ngayong 20th Congress, wala pang dinadaluhang sesyon sa plenaryo ng Kamara si Ko. Rosa Licos, UNTV News. So, ayan na nga sana umuwi na itong si Zaldico. Kasi siya lang po ang tanging hinihintay ng taong bayan. May nakita nga akong may nakita nga akong poster, di ba? Sabi doon dati sa bring FPRRD home. Ganun. Yung mukha ni FPRD parang silhouette sa mukha ni FPRD. Pagtingin ko dito sa gilid, bring Zaldico home. Na silhouette rin ni silhouette ni Zaldico. Bring Zaldico home. Dahil galit na ang taong bayan. Ay nako, ito panoorin natin itong paliwanag ng ating paboritong senador, Senator Marcoleta. Ito. Meron kang mga dokumento
o ano, 1 milyon, kami muna magbabalita sa inyo. Diyan, magkano pera mo dyan? Ang pangit. 1 milyon, 2 milyon kada isang withdrawal. Pangkaraniwan sa atin yan. Ay, hindi na po pwede ngayon. Ayun. Yes. Dahil may issue po, meron na pong kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas Forward na natin, ha? monitor daw yung mga nagwi-withdraw ng malalaki at malaman kung tama ba yung gagawing pag-withdraw kapag lagpas ng Pero para bayaran yun? O nga, may nakita akong video ganyan, no? Ang binayaran ay 120,000 lang, isang milyon ang dala-dala, no? Mukhang hindi na wini-withdraw yun, Sen, eh. O kaya, nag-issue ng check o kaya binigay yung... Forward natin sa topic patungkol doon sa ano. parang withdrawal, legitimately, meron kang babayaran. Opo. Hindi yung basta ka na lamang mag-withdraw ng... Ito pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Ito. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. III. Boji. Oo. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. So 10 days mula kahapon, 28. dapat nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong impormasyon. Anong date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo. September 18 yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. Sa mga tweet, ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kasi kita. Sabi niya kasi, kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. So, mula dun sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami. Opo, yung nag-break kayo. Oo. Naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula dun sa 2 congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30% na ang kinukuha nyo? Abay, sa amin dito kasi, may manggagali, may mapupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So, pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At to think.
na kay ano pa ito ha, sa Diskaya pa ito. Sa isang kontraktor pa ito ha. Isang kontraktor na nagmamay-ari. Now, tanungin mo, how many projects ang mga Diskaya? Meaning to say, kung gaano karami ang proyekto ng Diskaya, may share yon 25 to 30% ang si Zaldico at si Martin Romualdez. Ganon ba? Partida pa yan ha. Sa isang kontraktor pa yan ha. Sa isang kontraktor. Now, how many contractors in the Philippines? Di ba? Kaya nga pinasasagot kung totoo ba ito. Niyang binanggit ang pangalan ni Zaldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Grabe. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Zaldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon... Gusto ni Senator Marcoleta yung ugat talaga ng problema. Sino yung ulo dito sa corruption na ito? Hindi yung nakatuon na lang tayo ng pansin dito kay Diskaya at dito kay Bryce. Wala tayong mapapala dito. Meron man tayong magagawa na batas, pero kung titingnan natin ang kabuuhang problema na ito, ang ulo, yun ang dapat nating ipapatawag, ipapanagot. Ay 18, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Para nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Ano lang yun? Pa-effect lang yun. Alam niyo naman ang pamilyang yan. Wala tayong magtiwala dyan sa mga budol na pamilya. Di ba? Nagpapasikat lang yun sa media para hugas kamay. Hugas kamay ba? Bakit ko nasabing hugas kamay? Kasi tatay niya, presidente. Alam naman natin na siya, ang presidenteng ito, yan ang dahilan bakit lumalaganap ang korupsyon. Negligence nga ba? Irresponsableng presidente ba? Hinayaan niya yung ginawa diyan sa house. Siyempre, yung anak rin, alam niya na yung tatay niya is weak talaga yung tatay niya. Nagpapasikat rin siya sa media. Na, kuno, Zaldico, umuwi ka na. Utot mo. Sandro. Utot mo. Ilitaw naman sa mga impormasyon Di na kami mabudol sa pamilya ninyo. Natin na nandito na sa Pilipinas. Si Zaldico. Maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas na, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Diba? Anong oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung ibang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero importante, kung nandito man yan o wala, ang importante, pinapauwi na. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ng kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Correct. Okay. Anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra?
Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Ito, di ba, nasabi ko na ito sa yung mga huling vlog ko na nagdududa rin ako na itong si Zaldico ay bago siya uuwi dito sa Pilipinas, sinisecure niya ang mga ebidensya. Sinisecure niya ang script niya kung paano niya ito lulutasin itong kinakaharap niyang aligasyon. Pwede rin yan eh. Okay? Pinaghahandaan na ang kanyang mga abogado kung paano sasagot. Diba? Pwede rin yan. Mayaman siya eh. Pwede niyang gagawin yan lahat. Basta't may pera ka, pwede kang lulusot sa lahat ng problema. Especially na ang presidente ngayon ay si Bongbong Marcos at kaalyado niya pa itong si Zaldico eh. Wala pa rin. If you want real solution, palitan ang presidente. Kung ang mga Duterte ang presidente, yan. I'm pretty sure tutugisin yan si Zaldico. Oo, totoo. Tutugisin yan. Di ba? Puro pa ka. Ewan ko, dalawang probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Oho. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Oho. Paano pinayagan ng DBM yun? Correct. Paano pinayagan na... doon pa lamang... Paano na-approve yung GA? Ang DBM, halik sa puwet rin. Takot rin. O kaya pinayagan. Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Correct. Di ba? Oho. Nagtatakipan. Ewan ko Well... So, Ay, hindi. May isa pa pala siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung tinatanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung pero ayun naman ata, isda naman Sa isda naman. Malaking problema din yun. Grabe si halos lahat. Ito si Zaldico, halos lahat pinapasukan na. Pati isda, hindi pinaawat. Pati isda, hindi pinaawa talaga. Papaliwanag din niya yun kasi pinepersa daw ni Zaldico ang DA na bigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. Correct. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, ha? Meron pa siyang ginagawang pakikialam dyan, Philippine Ports Authority. PPA? Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Naku, ang dami palang sabit. Secretary of Justice mismo, Boy, ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Opo. Grabe. Alam ko, si Zaldico, wala nang lusot talaga dito, guys. Zaldico! Kung saan ka man ngayon, sana isipin mong mabuti. Mamaya, kukwento natin yun, pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako naman, matagal natin kaibigan yung Secretary Boying. Daming sabit si Zaldico. Oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Pero Jen, hindi yung usapan ni Secretary Boying at ni Sen ang gusto kong malaman eh. Kundi, yung usapan nila... Yan ang iniintay ko. Yung usapan nila... Yun ang sinabi ko kahapon eh. Yun ang inaabangan ng marami. Alam niyo ba, Senator, tumanggap ako ng 1,000 text. Mula sa iba't ibang mga reporter, sa mga kaibigan natin sa Senado, sa Kamara, sa Malacanang. Abangan nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Alam nga naman akong sabihin ko sa inyo, di ba, una pa kayo? Ito na. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Ma'am Edna? Sen? Ayun! Tungkol saan? Ang dami kasi. Tungkol saan? So, Ma'am Edna pa lang binasabi mo? Yun ang nasa isip ko. Ano ba nasa isip mo? Yun nga rin talaga. Kay Ma'am Edna. Kasi ang pinag-usapan namin, dahil nga, di ba nagtatanim ako ng
lettuce, di ba? Opo, oo. Lechugas. Lechugas, opo. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka dahil alam ko naman kung pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Ay, opo, oo. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking Sa Tarlac, opo. yung greenhouse ko. Oho. Alam mo naman hydroponics yun eh. So, iba na ang usapan nito, no? Okay. Mamaya, mag-vlog na naman ako ng ibang video patungkol doon sa ano ba ang revelasyon ni Senator Marcoleta, bakit pinuntahan siya ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Okay? Separate video yan ha. Kasi itong vlog na ito ay patungkol lamang po dito sa pananagutan ni Congressman Zaldico. Kung siya ba'y uuwi o hindi siya uuwi. So, ako no, bago tayo magtapos, ano ang papel dito ni Martin Romualdez? Di syempre, noong panahon na si Martin Romualdez ay House Speaker pa lamang, bakit hinahayaan niya itong si Zaldico na mag-insert ng mga daming proyekto? At bakit hinahayaan nitong ni Martin Romualdez na ito pa lang si Zaldico ay maraming mga pagmamay-ari di umano na mga construction. Di ba? Bakit hindi ito pinaiimbestigahan na hindi man yan pwede? Okay? So meaning to say, ang tanong ng taong bayan, ikaw Martin Romualdez, kaya ba hindi mo sinisita, binabaliwala mo ang mga gawain ni Zaldico dahil meron ka ring natatanggap? At yung, di natin alam kasi sila talaga yung magkaibigan eh. Ano ang sabi ni VP Sara? Nung time na pumutok ang problema sa Department of Education. Walang naniniwala kay VP Sara doon ha. Sinabi pa ng iba, sinabi mo lang yan VP Sara kasi may problema ka sa confidential funds mo. Walang naniniwala ni VP Sara doon. Anong sinabi ni VP Sara? 2 tao lamang ang nagkokontrol ng budget ng Pilipinas. Anong ibig mong sabihin VP Sara na kinokontrol? Ito yung aking tanong dyan. What do you mean by kinokontrol ang budget ng Pilipinas? Meaning to say, kung kinokontrol nyo ang budget, kayo yung makaalam kung ano yung project na ina-approve ninyo, ano yung mga insertions na dapat maipasok tapos maibulsa? Control eh. What do you mean by control? Meaning to say, hawak mo lahat ng pera. Alam mo kung ano yung daloy ng pera, saan pupunta. Siyempre, kung control mo ang pera, kung kukontrolin mo ang pera na ipasok mo yan sa bulsa mo, edi talo ang taong bayan. Diba? Diyan tayo nagka-problema eh. Kasi 2 tao lang ang nagkokontrol sa pera ng taong bayan. At si Martin Romualdez at si Zaldico, binanggit yan many times ni VP Sara sa mga media interview at sa mga ambush interview. Walang naniniwala kay VP Sara. Ngayon na pumutok na itong issue na ito, ano na? Ayaw nyo pa kasing maniwala eh. Diba? Tapos ngayon, itong mga dilawan na ito, magbida-bida kayo sa mga rally-rally na dahil sa inyo ang pagbabago. Hindi man ito mabubuking kung hindi dahil kay VP Sara. Hindi lang ninyo pinapaniwalaan si VP Sara at that time. Ang mga naniniwala lang ni VP Sara, ang mga tunay na mga DDS lang. Diba? So, noon lang pala, alam na natin, kinokontrol na pala sa bulsa. Di ba?
Grabing kawatan ito. Grabing pagnanakaw ito. Alam nyo sa totoo lang guys, no? Ako, when ako ay bata pa, yung tatay ko yung mahilig sa mga balita sa politika. Ang naabutan ko pa na presidente ay si Cory Aquino. Okay? Nakaabot na ako ni Cory Aquino. Yung si Marcos Sr. hindi na. Siguro, nakaabot ako kay Marcos Sr. because I'm born 1982, pero wala akong naalala. Ang naalala ko lang, yung people power. Meron pa ngang junk foods noon na may pangalang people power. Yung naalala ko lahat na. Lahat na. Lahat ng mga presidenteng nagdaan. Kasi may ano na ako conscious na ako at that time Cory Aquino, may corruption. Pagkatapos ni Cory Aquino, pumasok itong si Ramos. Okay? After ni Ramos, meron ring corruption. Okay? Sa panahon ni Ramos, meron ring corruption. Hindi pala after. During Ramos, merong corruption. Daming corruption nangyari. Pero, moderate, no? Para yung natural corruption ba? Yung mga kapraktisan ng Pagdating naman dito kay Erap. Okay? Si Erap Estrada. Natanggal si Erap dahil involvement sa di umano corruption rin, 'di ba? Wetting corruption. Pagkatapos ni Erap pumasok itong si Gloria Macapagal Arroyo. Anong nangyari? Meron pa ring corruption. Okay? Meron pa ring corruption. Pagkatapos ni Gloria Macapagal Arroyo pumasok itong si Pinoy. Meron pa ring corruption, yung sa Yolanda. Di ba? Corruption. Merong mga corruption. Pero siguro mga millions, billions. Ngayon, pagdating ni former President Duterte, meron pa ring corruption. Hindi tayo magmamalinis. Why? Because in-announce yan mismo. Walang takot na isinapubliko ni former President Duterte yung mga pangalan ng mga kongresista na involved sa mga corruption. Headed by Greco Bilhica sa PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Pero ang corruption, minimal. Hindi yung kagaya ngayon sa panahon ni Marcos Jr., ito sa lahat ng presidenteng nagdaan, this is the most corrupt government, most corrupt administration. What do I mean by that? Hinayaan ng presidente na magkaroon ng maraming korupsyon. Wala pang record. Meaning to say, record-breaking. Sa panahon ni Marcos Jr., pinaka-corrupt na nangyari sa kasaysayan ng mundo ng Pilipinas. Ano masasabi nyo doon? Is he an ineffective president? O irresponsible siya? Is he a good leader? O pinababayaan lang niya? Pinabayaan lang? Wala. Meaning to say, tamad na pagka-presidente. Wala siyang ginawa dito Sa 3 taon, you created a lot of corruption because you did nothing. Diba? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo dito sa Administrasyong Marcos? Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makanood sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. At sa mga first time dito sa Donmar TV, kung ngayon ka lang nakabisita sa aking channel, consider subscribe the channel para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Libre lang ang subscription, walang bayad yan. Okay? So, yan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.